Sa pong palang umaga at gabi sa ibang bansa, sa Pilipinas ay isa pong magandang umaga. Tayo nagpasalamat sa Diyos at tayo po'y nabigyan muli ng pagkakataon na mag-aral po ng salita ng Diyos. At nawa po, bawat isa po ay makinig po at wag po nating sayangin ito pong pagkakataon ito na ipinagkakaloob ng Diyos sa ating lahat. Yan po sa lahat po ng mga BJMPs at mga jail officers at warden, ay maraming salamat po sa inyong mga suporta. At lahat din po ng coordinator ng jail ministry, salamat sa inyong walang kumpay na pagsuporta rin sa gawain ng Panginoon. Maraming po tayo ng galit. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon ito, Lord, niyo pong pinagkaloob upang maihayag ang inyong pong mga salita sa pamagitan po ng online Bible study sa mga jail. At hiniling po namin ang paggabay po ng inyong mga espiritu, ang kumilos sa buhay ng bawat isa, Lord, sa bawat isa sa aming Panginoon sa oras na ito. Ito pong aming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, nagtalo po tayo sa aklat po ng Hebrews chapter 9, verse 27 and 28. Doon po tayo sa sentro ng ating pag-aralan. Hebrews chapter 9, verse 27 and 28. Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghukom ng Diyos. 28. Ganun din naman, minsan lang namatay si Kristo na ang ihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao at muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akuin muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga tao naghihintay sa Kanya. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Ang ating natalakayin ngayon, ang dakilang paghahandog ni Kristo. Ang dakilang paghahandog ni Kristo. Sa ating bansang Pilipinas, may mga naghandog rin na kailang buhay. Kagaya nila Jose Rizal, Andres Bonifacio, at mga iba pang mga tinatawag na bayani ng bansang Pilipinas. At doon po ay hinihandog po nila ang kanilang buhay upang makamit ang tinatawag na kalayaan sa ating bansang Pilipinas. Subalit, ibahin po natin yung paghandog ni Kristo Jesus ng kanyang buhay dahil ito po'y may dalawang bagay na sinabi po dyan na aalisin niya ang mga kasalanan ng mga tao at muli siyang babalik at yung kaligtasan. Dito po, tayo po'y mamumuhay ng isang beses lang. Mamuhay lang tayo ng isang beses. Believe once. At ang pangalawa, we die once. So minsan lang tayo mabuhay, minsan din tayo mamatay. At dito po, ay si Jesus Christ dies once. So si Jesus, minsan din lang siya mamatay. Kaya nga po mga minamahal na kapatid, salamat sa Diyos at tayo binigyan ng buhay. Siya pong nagbigay ng buhay ng bawat isa sa atin. At yung buhay na yan na pinagkaloob ng Diyos sa atin ay isa pong napakahalaga. Isa pong bagay na napakahalaga sa ating Panginoon. So, nung nilikha ng Diyos ang tao, yung original ay sila po'y matuwid. Wala pong kasalanan ang mga tao noon, si Adan at Eva. Subalit, itong si Adan at Eva, na sila po yung ating magulang, sila po yung unang tao na nilikha ng Panginoon, ay sila po'y nagkasala. Pero ang Panginoon, hindi po siya tumigil sa gumawa siya ng paraan upang ang tao ay manumbalik sa Panginoon. Meron po tayong makikita po itong tatlong bagay kung bakit si Jesus ay kanya pong inihandog yung kanyang sarili. Una, dyan po at dito
Namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang, number 1, kasalanan. So, hinihandog ni Jesus ang kanyang sarili upang alisin ang kasalanan ng marami. So, ibig sabihin na marami tayong lahat ay makasalanan. Wala pong tao na walang kasalanan maliban kay Kristo Jesus. Yan po ang nababasa sa Biblia. So, lahat ng tao ay makasalanan. Tayong lahat ay makasalanan. Pero salamat kay Jesus at kanya pong inialay, inihandog niya ang kanyang buhay upang tanggalin ang kasalanan. Ano ba itong tinatawag na kasalanan? Ito ay pagsuway sa utos ng Panginoong Diyos. Ito ay pagsuway sa utos ng Panginoon. Yun po ang tinatawag na kasalanan. Ang kasalanan ay yung paggawa ng kasamaan. Dahil hindi naman yan ang talagang layunin ng Diyos sa buhay ng tao. Ang layunin ng Panginoon sa buhay ng tao ay mamuhay sila ng matuwid. Mamuhay sila ayon sa tinatakda ng Panginoon na klaseng pamumuhay. Yun po yung original na layunin ng Diyos sa buhay ng tao. At kaya ako, upang yung kasalanan na yan ay matanggal, kailangan na mayroon pong magsakripisyo. Kailangan po na mayroon mag-alay ng kanyang buhay para matanggal yung tinatawag na kasalanan ng mga tao. Sa Hebrews chapter 9 verse 22, Hebrews 9:22, kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos, ay wala ring kapatawaran ng mga kasalanan. So, sinabi ko po, ang unang puntos doon ni Jesus upang tanggalin ang kasalanan ng maraming tao. So, paano po matatanggal yung kasalanan ng tao? Sa pamagitan ng pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos. Example po natin, pag yung damit ay may mancha, lalo na pagputi, ay kitang-kita yung dumi. At ang ginagamit ay sunrocks para matanggal yung dumi sa damit. Yung mancha, para matanggal yung mancha, gumagamit ng sunrocks para matanggal yung dumi. Lalo na pagputi ng damit, talagang kitang-kita mo yung dumi o mancha ng damit. Kaya ginagamitan ng sunrocks. So, ganun din po sa kasalanan, ayan po ay isang klaseng mancha na dumikit sa katawan ng tao. At yan po hindi kayang tanggalin ng sunrocks o anumang mga material na bagay sa mundo. Hindi niya po kayang tanggalin yan. At ang nababasa po natin sa Biblia, ang pwedeng tumanggal lang sa kasalanan ay yung dugo ni Jesus. Yung dugo ni Jesus. Pagbubuhos ng dugo. Ibig sabihin yung pagbubuhos ng dugo ay kasama dyan yung kamatayan ni Jesus. Pag isipin ko ay si Jesus ay napako sa krus at dumadami yung dugo sa kanyang katawan na siya po yung gamit upang mahugasan, matanggal ang kasalanan ng mga tao. So ganun po. Isa pong yung dugo ni Jesus ay wala pong kabayaran niya. Hindi po natin kayang bayaran yung dugo ni Jesus. Pag sa hospital may mga blood bank, doon sila kumuha ng dugo, ay binabayaran nila. Pero yung dugo ni Jesus, hindi po natin kayang bayaran yan. Ni kahit malaking halaga ng pera, ay hindi niya po kayang bayaran yan dugo na inialay ni Jesus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, ibig sabihin, upang matanggal ang kasalanan, kailangan ng kapatawaran, forgiveness. Kailangan yung kapatawaran sa bagay upang matanggal ang kasalanan ng tao ay kapatawaran. At ang ating Panginoong Diyos, nasabi niya po ay siya po yung magpatawad na Diyos. Ano man klaseng kasalanan na nagawa natin ay pwedeng patawarin ng Panginoon. Kahit anong klaseng
ay pwedeng patawarin ng Diyos. At hindi lang papatawarin, kakalimutan niya pa, ayon sa Biblia. Kakalimutan niya yung ating mga pagkakasala. Hindi lang papatawarin, kakalimutan niya pa yung ating nagawang kasalanan. Ganun po kabait ang Panginoong Diyos. Ganun po magpatawad ang Panginoon. Hindi gaya ng mga tao ay hindi nila makalimutan yung mga kasalanan na gawa ng parinig ng tao. Hindi makalimutan kahit lumipas ng ilang taon ay pag nakikita yung tao ay naaalala yung kasalanan na nagawa ng isang tao. Pero ang Panginoong Diyos, kahit naman hindi niya na umaalala dahil tinanggal niya na. Mga minamahal na kapatid. At so sa pangalawa, sa pamagitan po ng dugo ni Jesus, upang matanggal yung kasalanan, kailangan yung dugo ni Jesus ang siya pong magtatanggal sa ating kasalanan. Yun po yung pangalawa. Yung dugo ni Jesus upang tuluyan na matanggal yung kasalanan ng mga tao. So dalawang bagay yun. Yung dugo ni Jesus at yung kapatawaran para matanggal yung tinatawag na kasalanan ng tao. No. So, ganun po. Pumarito po siya upang tanggalin ang kasalanan ng maraming tao. Tayong lahat yun, yung tinatawag na maraming tao. At sinabi po rin dyan sa Ephesians 2:13, Efeso 2:13, ngunit kayo ngayon ay na kay Kristo na, malayo kayo noon sa Diyos, pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya sa pamagitan ng dugo ni Kristo. So sa itong verse po na ito, sinasabi po dyan, noon ay malayo tayo kay Kristo, malayo tayo. Bakit sinasabi dyan na malayo tayo? Dahil sa kasalanan. Tayo ay napalayo sa ating Diyos. Malayo tayo noon. Wala tayong ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Wala po tayong relasyon sa Panginoon. Malayo tayo. Pero sa ito dyan, ngayon malapit na kayo sa Kanya. Sa anong paraan? Sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya yung dugo ni Kristo rin dyan ay inilalapit tayo sa Panginoong Diyos na minsan ay malayo tayo sa Kanya. Pero dahil sa dugo ni Jesus ay inilalapit tayo sa ating Panginoon. Tingnan niyo po yung bisa ng dugo ni Kristo Jesus. Hindi lang pong hugasan yung ating mga kasalanan, hindi lang po tayo papatawarin, ilalapit pa tayo sa Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid. So yan po yung una. Pangalawa naman, ayon sa Hebrews 9:28, upang to bring salvation to those who are waiting for Him. So yung pangalawa ko dyan, at muli siyang babalik dito sa mundo, ito po, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. Number 2, na ginawa po ng ating ni Jesus ito po, upang iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. So yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus, yan din po ang susi o solusyon para mailigtas ang lahat ng tao. Makikita po natin dyan, hindi maliligtas ang tao kung wala uli na nagsakripisyo. At yan po nagtatawag na naghandog ng kanyang buhay ay si Jesus. Inialay niya, inihandog niya yung kanyang buhay para sa kaligtasan ng mga tao na naghihintay sa Kanya. Lahat tayo ay hinihintay natin ang Panginoong Hesus, yung kanyang pagbabalik. Si Jesus ay pumarito po siya nung unang beses sa mundong ito at kanya pong inako ang ating mga kasalanan. Lahat ng ating pagkakasala ay kanya pong inako. Imbis na tayo pang ibako sa krus, ay si Jesus ang nabako sa krus. At yung kamatayan ni Jesus sa crucifixion ay tinatawag na shameful death.
kahiyahiyang kamatayan. Ayon po sa Biblia, shameful death. At yung kamatayan ni Jesus, bago po siya ipako sa krus, marami pa siyang pinagdaanang pangbubuli. Sinuntok siya, sinipa siya, kung ano-ano ang ginawa sa kanya. Sa kanya, bago siya mamatay. Ganun po kahirap yung pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus upang iligtas ako, ikaw at lahat tayo. Ganun po kahirap yung pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus para maligtas lang tayo sa pagkakasala. Bakit kailangan ng kaligtasan? Kung wala pong kaligtasan, lahat ng tao ay patungo sa impyerno. Kaya yun nga, ang ginawa ng ating Panginoong Hesus ay kanya pong inihandog ang kanyang buhay para maligtas ang lahat na naghihintay sa kanya. Ayon po sa Luke 19 verse 10, sinabi po doon sa Lucas 19 verse 10, na siya po'y pumarito upang hanapin, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin ang iligtas at iligtas ang naliligaw. So dyan po sa verse na yan, si Jesus ay pumarito. Pumarito po sa mundong ito, ayon po sa Biblia, na ibinigay ng ating Panginoong Diyos ang kanyang anak sa mundong ito. Ang misyon niya ay hanapin at iligtas ang naliligaw. Kaya sa panahon ito, ay hinahanap tayo ng Panginoon. Mga minamahal na kapatid, at mahirap din maghanap, lalo na pag hindi mo alam yung mga address na pupuntahan. Pero ngayon meron ng Google, medyo madali na maghanap. Amen? Amen? Pero dyan po, upang hanapin ang bawat isa. Kaya ang Panginoong Diyos ay meron din po siyang inutusan na kanyang mga lingkod ngayon na ipagpatuloy ang misyon ni Jesus upang ang mga tao ay maligtas sila. So ginagamit niya yung kanyang mga lingkod upang ipahayag, ipangaral ang magandang balita. At sa pamagitan po ng pangaral ng magandang balita, doon po gigilos ang Panginoong Diyos sa buhay ng isang tao. At diyan po, at ililigtas ang naliligaw. Ililigtas ang naliligaw. So lahat po ng tao ay naliligaw. Wala pong direksyon ang kanilang buhay. Magulo ang buhay ng tao. Puno-puno ng takot, pag-aalala ng tao. Subalit salamat sa Panginoong Hesus at kanya pong ibinigay ang kanyang buhay upang iligtas tayo. Pangatlo, yan din po sa Titus 2:11, Jesus offers salvation to all people. So, sa Titus 2:11, sapagkat ang biyaya ng Diyos nagbibigay ng kaligtasan at binayag nasa lahat ng tao. So, si Jesus ay nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Mapapansin po natin dyan ang talagang layunin ng Diyos sa buhay ng tao ay kaligtasan. Mga minamahal namin kapatid, tayong lahat. Yan po yung layunin, yan po yung gustong mangyari ng ating Panginoong Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Pangatlo po, ayon po sa Isaiah 53 verse 4 and 5. Isayas, ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sana'y tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Verse 5, ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ay nag-alay sa atin ng magandang kalagayan
At dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. Pangatlo, dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. Makabasa po natin, diyan po si Jesus ay sinugatan. Anong dahilan kung bakit po siya sinugatan? Dahil sa ating mga pagsuway. Sugat sa katawan ni Jesus ang kabayaran ng pagsuway ng mga tao. Isipin ngayon kung ilang sugat ang bumaon sa katawan ni Jesus. At yung sugat na yan ay talagang masakit. Kahit lang na masugat ka ng kunting sakit, maramdaman kumikirot. Di lalo na pag maraming sugat ang katawan, talagang grabing sakit, grabing kirot. Diyan po natin nakikita na si Jesus, tiniis niya yung sugat. At hindi lang po yan, binugbog siya. Yung binugbog talagang sipa, suntok. Dahil sa ating kasamaan. Dahil sa ating kasamaan, binugbog siya. At ang parusang tiniis niya. So tiniis niya lahat ang mga hirap, sakit ng kanyang katawan upang tayo'y gumaling. Upang tayo'y gumaling. By His wounds we are healed. So ang kasalanan, yan po ay spiritual na sakit, ang kasalanan na kailangan na gamutin. Ang pwedeng gumamot lang sa kasalanan ay ang ating Panginoong Hesus. Mga minamahal, by His wounds we are healed. At dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Wala ka man sakit sa physical, pero may sakit tayo sa spiritual. Yun ay ang kasalanan at kailangan niya na maggamot yung kasalanan na yan. At pangalawa po dyan, ang kasalanan, yan pang pumipigil sa ating kaligtasan. Mga minamahal na kapatid, ang kasalanan, yan pang pumipigil sa kaligtasan ng tao. Kaya nga ating Panginoong Hesus, tiniis niya lahat. Ang kirot, ang hirap, na imbis tayo po sana pong pahirapan, tayo po sanang sugatan at bugbugin. Pero inako ni Jesus ang parusa na para sa atin po sana. Diyan po makikita po natin kung gaano po kamahal po na tayo ng Panginoong Diyos, mga minamahal na kapatid. And kasalanan ay separate us from God. Tayo po'y iiwalay sa ating Panginoon. Yan po yung mga pwedeng idulot ng kasalanan sa buhay ng tao. Pero sabi nga ng Biblia, mga minamahal na kapatid, ay pumarito si Jesus upang alisin ang mga kasalanan ng tao at upang iligtas tayo. So, yan po mga kapatid, ang ating mga napag-aaral ngayon, nawa po'y nakapagbigay po ng mensahe at nawa po'y tumino sa ating mga puso. Ito pong mga salita ng Diyos na ating napakinggan. Pagpalain pang bawat isa.